mainit na usapin, 4 na kontrobersyal na isyung dapat linawin. Eleksyon na naman. May pagbabago pa ba tayong aasahan? Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluit Jimenez at ito ang Kontrobersyal. Ang simbahan ng inang simbahan. Kaya yun yung makakalungkot lang. So unang-una na ay Sagutin ko lang po yun. Kasi both parties gusto namin. Sa susunod na buwan, naasahang ilalabas na ng COMELEC ang opisyal na pangalan ng mga kandidato ng ating pagpipilian ngayong eleksyon. Pero formal lang inanunsyo ang 5 kandidato sa pagkapangulo. Kabilang dito sina dating Ambassador at OFW Party List Representative Roy Señeres, United Nationalist Alliance Presidential Bet Jejomar Binay, Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas, Senator Grace Poe at Senator Miriam Defensor Santiago. Habang inirekomenda ng COMELEC Law Department na ideklarang nuisance candidates ang may 125 presidential aspirants. At hanggang sa ngayon, wala pa rin kumpirmasyon kung lalahok nga ba sa halalan ang sinasabing magiging bagong pambato raw ng partidong PDP laban na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte matapos mag-withdraw ng kanyang Certificate of Candidacy ang nauna nilang kandidato na si Martin Dino. Nakailang pinuno na tayo sa ilalim ng kung ilan ng administrasyon at ang palaging tanong ng nakararami, may nagbago ba sa estado ng ating politika o ekonomiya? At ano ang kanya magagawa para sa kapakinabangan ng mga Pilipino? Sa dami ng mga maiinit na isyu at hamon ngayon sa Pilipinas, paano nito mababago ang pagpili ng mga Pilipino sa mga susunod na leader ng ating bansa para sa eleksyon 2016? Mga isyu sa eleksyon, kandidato at boto. Ngayon, sa Kontrobersyal. At para magbigay ng kanilang mga opinyon at pananaw sa usaping ito, sasamahan tayo ng ilang kilalang bisita at personalidad. Sikat na manunulat at kolumnista, Ellen Tordesillas. Abogado at kandidato para sa pagkasenador, Attorney Lorna Capunan. Political analyst, Professor Mon Casiple. Kinatawa ng partidong PDP laban, Martin Dino. At isang multi-awarded na manunulat at kolumnista, Ginoong Jarius Bondok. Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga netizens na makisali sa aming diskusyon. Maaari niyo pong i-post ang inyong mga tanong at komento sa aming mga social media accounts at gamitin ang hashtag #KontrobersyalBoto. Eleksyon na naman. Yan ang madalas na naririnig natin ngayon. Pero senyales ba ito na excited na tayo sa pagbabago o pagod na tayo sa paulit-ulit na lang na pangakong napapako? Itong unang issue na ating pag-uusapan ngayong gabi. So ang unang tanong ko po sa ating mga guests meron nang idineklarang 5 official presidential candidates ang COMELEC. Si Señeres, Mar Rojas, Grace Poe, Jejomar Binay, at si Miriam Defensor Santiago. Sa palagay niyo ba, sapat na mapagpipilian itong 5 ito? Satisfied kayo dito sa lineup? Qualified naman sila according to the... As long as nakapasa sila sa sinabi ng COMELEC na okay sila according to the requirements ng Constitution, di okay naman. Tsaka yung sa kung magiging... Depende, yung kung magiging, kasi bibutuhin natin yung nakala natin maging magaling na leader, di ba? Depende naman sa atin yun yung pagiging effective na leader nung bubutuhin natin. Depende sa atin yun ang mamamayan. Para sa akin naman, hindi naman sa dami ng kandidato makukuha kung sapat na o hindi. No? Kundi, kaya ba nilang ipaliwanag ng sapat yung kanilang mga plataforma? Imbis na aakyat ka lang sa entablado tapos magsasayaw ka lang, magchacha-chacha ka lang doon at magigitara o kakanta. No, mas maganda yung paliwanag mo kung ano yung program of government. Attorney Capunan? I think isang pinag-iisipan ko na electoral reforms or constitutional reforms or amendment to constitution, siguro kailangan natin pag-aralan kung pwede natin ibalik sa two-party system, no? Because a two-party system, not based on personalities, but based on ideological differences or political agenda, no? Para makikita ng tao yung clear choice. Kagaya ng sa US, no?
Sa US, nakikita natin, iba yung plataforma or program of action or ideological beliefs nung Democrats, no? The Democrats are more for liberalism, laissez-faire, etc. No? Yung Republican Party naman, alam natin, pag bumoboto ang tao ng Republican, bumoboto sila for conservatism, for big business, for maintaining the status Pero we quo. had that before, di ba? Nationalista at liberal. Pero yung nationalista at liberal natin, to quote a famous client of mine, was a second-rate copycat system, no? Na hindi naman ideological or political differences ang basis ng two-party system. We need a two-party system that really communicates to the people a difference in platform. Kagaya ng labor sa UK, sa Great Britain, or conservative. So alam mo, ang nationalista at saka liberal party ng nakaraan, hindi naman talagang based on platform yun. Still, it became a party of personalities na Maybe because dapat ano lang naman, may maturity ang kailangan eh. Captain Dino. Nanghihinayang nga ako, no? Dahil, alam mo, yung pinanggalingan kong partido, yung PDP Laban, 1982 pa ako member niyan. 1983, naging trainer ako. Ito lang ang partido siguro ngayon sa Pilipinas na kung saan, bago ka maging miyembro, mag-aaral ka, yung basic membership seminar. Magugulat ka kung ano-ano mga modules dito. Meron kami structural analysis, vision of man in society, tapos yung process of change, tapos siyempre yung party program, party principle, na dito, kaya nga nalulungkot tayo, yung sinasabi natin political maturity, yung sinasabi natin political reform. Paano masasabihin na political maturity kung ngayon, ang sasabihin ng COMELEC, kailangan mayaman ka para maging kumandidato ka bilang presidente ng Pilipinas. Samantalang kami, sa PDP Laban, ito lang ang partido na kung saan magbabayad ka, merong party dues. At ito ang partido na magdi-decide yung Executive Council. Kaya kung ako ay nabigyan ng party nomination during that time, binigyan ako ng Executive Council ng PDP Laban sa buong Pilipinas. At para patunayan niya, nagpuntahan lahat sila dito sa Manila to throw the support sa akin. Kasi nga, somebody has to carry yung PDP Laban. Meron kaming mga kandidato sa municipal, city, municipal councilor, municipal vice mayor, mayor. Pero umatras kayo eh. Pero yun na nga po, yung time na yun, nagulat nga kami. Dahil unang-una, yung reason na binigay, bakit ako i-consider as nuisance candidate. Sige, Professor Mon. Well, malaga yung plataforma, no? Yeah. Sigurado yan kasi yan ang dadalhin programa pag nanalo pa. Pero ang concern ko pa dito, actually, masyadong maraming kandidato. Hindi pa tayo nagkaroon ng nanalong presidente na may mandato na more than 50%. Delikado palagi sa kasaysayan natin, nagiging batayan yun ng instability. Nasusolve yun sa presidential system through a two-party. So palagay nyo, yung mananalo ngayon na presidente dahil 5 sila, parang minority president siya. Malamang. Ganon. Palagay ko magiging... Isang solusyon nga yun, yung either ibalik mo sa presidential system, tapos two-party system, dalawa lang maglalaban, so mas malamang nun, makakuha ng mayorya yung isa ron, isa sa dalawa. Or, kung ganitong marami masyado, more than 2 candidates, magkaroon ng runoff. Runoff, After 1 week after election, panibagong election na naman, na yung dalawang pinakmataas na boto, silang dalawa na lang maglalaban. No? Pero yung may impact ito, no? Yung if you're a minority president, parang there's a consequence dito sa anong mangyayari after yung election. How will he govern or how will she govern? Definitely. Dahil, Kasi ang labas anong niyan, impact nito? mayorya ng mabotante, hindi ikaw ang kanilang kandidato. Kasi iba yung majority under sa question ko plurality. palagi sa policy. Yung ang sinasabi ni Sir, na tama naman na, iba yung majority, iba yung plurality. Yung plurality, yung pinakamataas na boto, which does not necessarily mean you are the majority. That means, forever you will be in a bargaining
position, no? Just so you can get enough votes to pass any legislation. Kasi sa Kongreso naman, ang kailangan boto dyan, majority ata, hindi naman plurality, no? So, yun ang kanya na ko-compromise. Nako-compromise yung political agenda mo. Because now you have to scratch each other's back. Gusto ko lang sabihin Pero nakakatawa lang, Captain Dino. I remember this really happened, 21% lang ang nakuhang boto ni FVR noong 1992 election, Ilan pa sila naglaban noon? 8. No? 21%. So he was just a plurality president. 6 months after election, nagkaroon ng poll. Sinong binoto mo? 62% sinabi si FVR na binoto mo. Kumaliktad na naman. Nagbalimbingan na yung mga Nagbalimbingan na, ang bilis, Pati yung kumandidato sa kanya na katolikong obispo, kasi protestante si FVR. Yung matinding kumandidato, kumampanya laban sa kanya na obispo na katoliko. Sabi, ako binoto ko rin siya. Kaya ganun din yung sinabi mo kasi yung sa Congress. Yes po. Mangyayari nga sa Congress, lahat na maglilipat na, kaya magkakaroon ka na ng yung magiging majority na yung party mo sa Congress dahil lahat lilipat na sa party mo. Maglilipatan. Yun ang usually nangyayari, maglilipatan after that. Maglilipatan Bumalimbing because na yan lahat. kung hindi ka parte ng administration or ng winning political party, sabit ng PDAF mo. Nung panahon na may PDAF. Kasi yung mga opposition, kagaya nila, yung mga opposition, either hindi nabibigyan or naghihintay. Ngayon, merong question kasi, 5 sila natatakbo. Pero Grace po, may question tungkol sa kanyang citizenship. Kung walang mag-match sa kanyang DNA, yung hindi siya mapapatunayan na natural-born Filipino siya, pwede siyang posible, there's a possibility na hindi siya makatakbo. Or makatakbo man siya, ma-disqualify siya. And then also, sinasabi nila si Binay, dahil sa kaso, maaaring makulong siya. So, ano yun? Pag ganun, bababa na, magiging 3 na lang yung kandidato? Is that the scenario that will happen? Well, una, mahirap yung ganong senaryo mangyari kasi ang realidad ng politika sa Pilipinas, hindi naman tayo nagpapaipit sa eleksyon. Wala pang bihira nagsasabing talo ako. Dinaya ko, mas marami nagsasabi. Kaya yung ganong sitwasyon, hindi ka sigurado kung i-disqualify si Senator Grace po, ay yung kanyang supporter ay tatahimik at tatanggapin. Ganon din kay BP Binay. Ako, ang mas probable pa nga na senaryo, dadami yung biglang nasa kalye. At kung sino man yung gumawa ng ganyang desisyon, mag-assume na siya na talagang pati bahay nila, pupuntahan yan at wala tayong ganong stability upang kilala sa rules of the game na susundin mo lang basta dahil sa tingin mo, ikaw naman ay dinaya din actually. Yan ang problem Dito na nga nanghihinayang tayo, na kung saan iba na ang politika dito sa ating bansa ngayon. Remember, may Facebook ka na, may Twitter ka na. Nakikialam na ang taong bayan. Nagsasalita sila, even the youth. Kaya dito, usapan na ngayon, siguro, kaya ang clamor ng mga tao, ilahad nyo kung ano mga programa nyo, ano mga ihahain nyo at ilalatag nyo sa taong bayan. Na kung saan kami, alam naman, ever since ang PDP laban, yung local government code, ang tatay niyan, si Nene Pimentel. Yung Cooperative Development Authority, ito yung mga party program namin. At saka ngayon, yung sinusulong namin na federalismo. Ako, personal, kamukha nun, nanghihinayang ako. Yung sa COA. Biro mo, ang galing ng mga auditor natin. Meron kang COA report. Tanong, itong COA report na to, magiging report lang to pag walang nag-file ng complaint. May lumalapit sa amin, kaya nga this year, 3 gobernador ang napile namin ng kaso. So tinitignan namin kung may tibay. Kung sana ang mananalong presidente ngayon ay gagawa sila na itong COA talagang patibayan nila. Kasi dati, pagka nag-disallowance ang COA, talagang hindi ka makakapag-project. Ngayon hindi.
kahit na mag-declare sila ng disallowance, basta malakas yung mayor sa tuloy ang ligaya. So, ito yung mga bagay na dapat malaman ng tao ngayon, na ang dami pala na magagandang probisyon. Kamukha nito, ang dami nating mga magagaling na nandyan sa Senado. And I hope, yung katabi ko ay makanalo. No? Tignan mo, ha? +1 vote to, Oh, tingnan niyo po ito. Ang Supreme Court, you have 3 co-equal body. The legislative, executive, judiciary. Tanong, magkano ang pondong binigay ng executive sa judiciary? 0.9%. Mag-expect ka na magaling na justice system? Kung bigyan mo ng sufficient fund yan. Kasi sa totoo lang, ang batas ngayon, dahil sa BACC ako, nakikita ko na hindi na accessible ang batas. Why? Kung wala kang pambayad ng filing fee, yung nangloko sa'yo, hindi mo madidimanda. Kung yan, sabihin natin co-equal body, edi co-equal fund. Kaya ito nga, Okay, mahabang usapin po yan. di ba? Sandali. Ito muna, no? Pero yung kandidato niya, wala nang justice. Ako naman, Yes. Instant, ano? Okay yun, gusto ko I'm not so yun. worried about yung halimbawa, may ma-disqualify, may makulong, may Kasi sabi nga ni Professor Mon, may mga papalag na mga Yes. supporters sila, magmamarcha yan. Correct. Mas kabado ako doon sa PICOS Kasi, kung baka kung ma-PICOS, madaya tayong lahat. Kasi yung PICOS, pwede mag-invento ng kung sino gusto panalunin yan Wala naman transparency up to today kung sino talaga hindi naman natin alam kung paano binilang yung boto natin Diba? Hindi natin nakikita Binibigay na lang sa atin na resulta ng makina Tsaka nung nagpapatakbo ng makina. Pero Julius, can I ask, Julius? Sige. Pinag-aralan ba natin yung PICOS na yan? Kasi matagal mo na rin yung advocacy yan, ano? Yung, are the civil society watchdogs sufficient enough? Yun nga parang hindi Yung nakukuha. PPCRB, Parang, ewan ko, Ba't hindi Hindi nila naiintindihan. nadidiscover o na hindi nila, parang hindi na focus kung totoo nga itong mga nangyayari na sa PICOS machines. Bakit hindi? pero there's one basic flaw in the PICOS machine. Ang nasa batas natin, yung Automated Election Act of 2008, sinabi dyan na there should be a vote verification receipt, PVR. Correct. Yung PICOS dapat nag-i-issue ng resibo yan. Maliit na slip lang na pagsubo mo ng balota mo sa makina, magbibigay ng resibo, mababasa mo ron, ito tama ba yung pagkakabasa ng makina doon sa mga binoto ko. Correct. Pagka mali, sabi ko, mali, hindi naman ito mga Pero pag walang tama, ganon. oo. Walang receipt. Pag tama, dahil lalagay ko na lang yun sa isang separate slot sa ballot box para hindi ko mailabas para ibenta yung boto ko. No? Yes. Anyway, walang ini-issue na receipt ngayon Ang sinasabi lang sa congratulations, you have voted. Pero ayun. Tama. Okay, sandali. Papatuloy po natin yung usapan na yan. Samantala, patuloy lamang po kayong magpadala ng inyong mga komento at sa ating pagbabalik, tambak na ang problema ng ating bansa tulad ng traffic, kahirapan at kakulangan ng trabaho. Usap-usapan din ang isyong laglag bala na hindi pa rin malinaw kung saan at kanino nagmula. Maiiwasan kaya ang mga problemang ito kung ibang manok naman ngayon ang mailuklok sa pwesto? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Quattroversial. Ako si Mary Antiquiros, 22, Antipolo City. Ang gusto kong pangulo ay tapat at higit sa lahat hindi kurap. Ako po si Leandro Basi, 20 years old, isang estudyante, at ang gusto kong katangian sa isang pangulo sa 2016 ay may dignidad. Sa pagpapatuloy ng Quattroversial, ngayon pa lang usap-usapan na sa mga debate at umpukan kung sino ang dapat na manalo. Pero paano ba natin masisiguro na ang kandidato na napupusuan ay may kakayahan at karapat-dapat sa pwesto? Ito ang ikalawang issue na ating pag-uusapan. Gusto ko lang po tanungin si Attorney Capuna, no? Why are you running? At saka dati kasi sa partido kayo ni Duterte. Ngayon, Grace po na. Anong nangyari? First of all, hindi naman ako partido
Duterte. Fan club lang ako ni Mayor Duterte at nagkasabay kami sa isang Outer Advertisers Convention at pareho kami nag-express ng mutual admiration sa isa't isa. Sa pagpili naman ng party, bakit tayo kay Grace po kay Cheese? Sapagkat ang partido na yan, even by its name, no, styles itself as partido ng talino, no? Galing. Partido ng galing at puso, no? Importante ang puso because nakikita natin ngayon sa reaction ng ating administrasyon na parang walang puso or matigas ang puso. Kagaya ng ang sabi ng mga mamayan, huwag naman natin i-increase or decrease natin yung income tax by 32% kasi ang natatamaan ang common worker, no? Ang sagot, decrease natin ang taxes, decrease natin ang serbisyo. Ang tawag doon, walang puso. Yung laglag bala sa airport, ang sabi nila hindi naman kasalanan ng airport officials, kasalanan niya ng OFW or ng passenger. Dapat mag-ingat sila sa gamit nila, no? Anong tawag doon? Walang puso. November 2, traditionally is a holiday for us to visit our departed. Hindi ginawang holiday sapagkat pinili pa nilang gawin November 16 or 17 to 20 holiday para sa APEC. Ang tawag doon, walang puso. Pero kayo po, dati abogado ni Janet Lim Napoles dito sa PDAF scam, no? No, not in the PDAF scam, in the kidnapping case. Kidnapping case. Pero alam niyo na yung nakapaloob doon, it's kind of connected. In fact, nakikita ko nga because although I cannot talk about confidential information, pwede ko lang sabihin na yung mga dapat kasuhan ng gobyernong ito, ng Department of Justice, hindi pa rin nakakasuhan. So ito ba nabago? Selective justice pa rin. So being the ex-lawyer of Napoles, parang nabago ba yung paningin nyo sa politika? Well, the 38 years of practice of law na ako, no? After 38 years, tama na yung serving the private sectors. We should serve already the payback na tayo. Meron na akong law office, marami na kaming pro bono services, pero gusto ko nang tumulong. My experience with the Napoles case really is that we must have political will. Ang kailangan political will, hindi lang sa executive, sa lahat ng branches of government. Kasi you cannot pin the blame on one person. Napoles did not cause the downfall of this country. Napoles did not invent corruption in government, no? Napoles did not invent foundations, fictitious foundations. Matagal na yan. Bakit? Why did it have to take her, no? Alam naman, ang sabi nga nila, mahirap gisingin ang gising. Alam naman natin na matagal na yan. Kaya lang wala naman na napupunta sa preso, no? Because of our justice system. Kapag po nag-decide si Duterte na tumakbo, we never know, lilipat ba kayo sa kanya? Hindi naman because hindi naman tayo, hindi ba ang sabi nga nila, the bee can go from flower to flower to flower, but the flower cannot go from bee to bee to bee. Hindi tayo gano'n. We stick to one decision. Okay, tanungin ko lang si Captain Dino. Kasi nga, yun nga, may mga usap-usapan na baka tumakbo pa rin si Duterte, lalo na nung nangyari itong laglag-bala problem. Sabi niya, parang naiengganyo akong tumakbo. Sa inyong, inside information, ano ba, tatakbo ba siya o hindi? Actually, yung nangyari dito, sabi ko nga party decision, isa sa prinsipyo namin yan, yung participatory democracy. So, merong usapan ang Executive Council ng PDP Laban at si Mayor Duterte. At yun ay nagaganap siguro within this week or next week. So, kasi may batas naman na ginawa dyan ng COMELEC. Yung Section 77 ng Omnibus Election Code nila. So, hindi PDP Laban ang gumawa niyan, hindi si Duterte. So, ikaw may inside information ka na kung tatakbo siya. Next week ba mag-a-announce na siya or what?
this week? Nabalitaan na ako, pero ano. Secret pa? Kaya ano rin natin siya Malamang. magdesisyon. Di ba? Ano? Kaya ano ang pangunahan. Pero, Siguro pag nagpakalbo na siya, tatakbo na si Duterte. Yun ang sinyalis natin. sayang naman buhok Ang alam ko lang kay Duterte is ingat na ingat siya na huwag matalib sa kung sino mang contributor. Kaya siya nagdadalawang isip dahil may mga gustong mag-contribute sa kanya. Pero ang ano niya is, sige, pero huwag niyo kung pag nanalo ako, huwag niyo akong hihinga ng pamalit. Pwede ba yun? Yun ang ano niya. Na, Is that actually possible? para makapagtrabaho siya ng matino kung manalo siya. I mean, sana ganun lahat naman ng Pero ano, presidential candidate. sa palagay niyo ba, merong lumalaking sentimiento para magkaroon ng authoritarian rule ulit? Para yung mga Pilipino ba, parang mas gusto na nila yung somebody like Duterte na may kamay na bakal? Palagay ko hindi. Palagay ko ang hinihingi lang naman ng mga tao, patupad ang batas. Hindi nangyayari ngayon na hindi patas. Pagkakaibigan ko, hindi naman pwedeng i-demanda, pero yung mga kalaban ko, tirahin nyo na yan. Tapusin nyo na yan, pulong nyo na yan, bulok nyo na sa I think what is real is yung frustration ng tao. Inis talaga yung tao Injustice. sa Injustice and lawlessness. yung walang ano ba yung parang palpak na pamahalaan, di ba? Palpak yung MRT, yung laglag na bala, isa talaga yan sa Diyos ko, ano ba yun? Sabi ni Almendras, ang rason lang niya is hindi naman daw si Pinoy at saka si Mar ang naglagay ng bala. Di ba? Yung ganon. Wala naman sinasabi na gano'n eh. Oo, Sinasabi naman natin eh. just because Pwede hindi ba sila- kung continue itong gano'n na At ito, saka itong yung- racket na ito, dahil baka may sindikato na. At saka ang dami nga nilang dami lang nilang sinasabi reason na bago sila mag-isabotahe, ganun. Ang importante Yes, is kayo ang nasa Kasi meron pang kapangyarihan. Kayo, 0.004% lang naman ang Kung mga ano-ano na- inaresto. Ang inaano na milyon-milyon yung dumating at umalis sa NAIA. Gusto nga sabihin, teka, ang binibiktima lang yung papaalis ha, hindi binibilang na yung paparating. Kailan ka ba dumating ng NAIA tapos in-x-ray pa ba yung ano mo? ang hinihingi lang ng tao, isolve mo yung problema. Yun lang. Pero iniimbestigahan na ng NBI. Ay, after 1 month na ha. After Kaya magpalusot dito pa na yung tayo mga sa partido na may puso. At galing. Walang puso. At Galing. At saka Yun. tayo dito, no? Oo. Ito lang, sa harapan na to. Sino sa atin ang hindi kinakabahan o kumakabugan dibdib natin pag ang anak natin ay hindi umuwi sa oras? Ito ang sentimiento ng mga Pilipino. Kaya dito, nakikita tuloy nila yung quick action na nangyari sa Davao. Na kung saan may peace of mind ng mga nanay at tatay doon. Na malate man ang uwi ang anak nila, alam nila safe dahil doon, takot lumabas sa karsada ang kriminal. Hindi kamukha dito sa Metro Manila at ibang lugar na dito, ang babala ng pulis, babala. Huwag kayo magkukwintas, huwag kayo mag-ririlo, sara nyo pintuan nyo dahil maraming snatcher. Mali. Hindi ba dapat babala kayong mga masasamang loob o snatcher? Huwag kayong lalabas ng karsada dahil may mga pulis tayong magagaling. May paglalagyan kayo at kukunin na kayo ni Lord. Kung nakakatakot din yung isang Ganun tao dapat. na akala mo Diyos siya, ha? Na hindi dumadaan sa korte, walang ganun. Nakakatakot din. Ako, mas matatakot din ako pagka ganun. Ang atmosphere na yung isang tao magsabi, ikaw may kasalanan, patay ka. O, ay, mas natatakot ako nun. Oo. Professor. Simple lang naman yung usapin dito. Merong tinatawag tayong public service. Meron tayong inelect na mga tao para mamuno sa atin at magbigay ng public service na yan. Pag walang public service na nangyari o kaya palpak, natural, ang sasabihin mo, palpak din yung inelect mo. Ang political sense nitong mga nangyaring issue sa administrasyon, delikado yung kandidato nila sa 2016. Lalo pa kung sabihin mo, hindi kami may kasalanan, kayo. Yung kayo na yan, yung nagboboto sa'yo. In fact, ang tingin ko, isang malaking strategic mistake ng kampanya ng Buwas Camp ay yung pagsabi nilang itutuloy nilang matuwid na daan. Kasi, alalahanin mo, hindi pa tapos ang matuwid na daan na administrasyon. Every time na may palpak yan, hindi na si Aquino ang i-blame yan. Isasabay yan yung
nagpapalit sa kanya na nagsasabing, sige, tuloy natin Pero ang you laglag have bala. to give it to the administration na may mga nakulong na mga big fish because of the first time it happened that ilang senador yung nakulong. Diba? It has never happened in our history before. Yun yung kasing daan matuwid na gusto nila. Although, of Di course, ba dapat that's kalahati perfect. ng Senado ang kinulong? Okay, pablikan po natin ang issue na yan sa aming pagbabalik matapos ang sunod-sunod na mga issue ngayon sa bansa. Natuto na ba ang mga Pilipino kung paano maging mas mapanuri sa pagboto? Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Quattroversial. Ako si Catherine Maligny, 22 years old, taga Parang Marikina City. Ang gusto ko sa isang pangulo ay alam niya kung ano yung trabaho niya, tapos sa serbisyo at mapagkakatiwalaan. Ako po si Jasmine Prado, 19, from Pamantasan ng Sod ng Marikina. Ang gusto ko po sa magiging presidente sa 2016 ay yung hindi nangangako pero kumikilos. Sa pagpapatuloy ng Quattroversial, nagbago na ba ang panlasa ng mga botanting Pinoy? Patok pa rin ba ang mga artista? Sino ang iboboto ng kabataan? Sino ang pipiliin ng mga nakararaming masa at ng mga negosyante? Kanino ka boboto? Okay. Pag-usapan lang natin yung may mga netizens na hindi nagustuhan yung reaksyon ni Presidential Mar Rojas patungkol dun sa laglag bala. No, may mga nagbatiko sa kanya pero apparently parang yung Rappler apologized kasi hindi nilagay yung buong sinabi niya kaya parang na-misinterpret nung iba, no? Pero kaiba yung kanyang sinabi kay Leni Robredo na vice presidential candidate na kasama niya, no? Si Leni Robredo said that she will file a bill to parang tanggalin yung decriminalize yung may dalang bala, no, yung mahulihan ng bala. So, what do you think about that? Na nagkakaiba sila sa yung pananaw, hindi sila nagkakapareho when they're asked about a certain issue. Alam mo, nakakatawa yung Malacanang kasi like kahapon, no? Sinasabi kasi ni Mar Rojas the other day na kung nagdala ka talaga daw ng kontraband, saka nahuli ka, anong na-expect mo? Parang as if ba na yung lahat na nahulihan na yun, talagang nagdala sila ng kontraband. Apparently hindi niya alam yung nangyayari, di ba? Na biktima yung mga nahulihan. Tapos kahapon sinabi niya na may sindikat, nag-back off siya. Tapos may nagsindikato. God, mag-isang buwan na ito? Ngayon mo lang nalaman? Ito nga, parang gano'n? Diba? Bakit yung bala nahuhuli nyo? Naka-plastic pa na maliit na gano'n, ha? Para hindi mamarkahan ng mga fingerprints ng mga nagpa-plant. Pero yung 2.5 kilo ng cocaine, bakit hindi nyo nahuli? Hindi na umabot sa Hong Kong. Carry on lang yun. Hindi ba lumalabas yun sa x-ray machine? Dapat madidetect. Akala nila. Tsaka kami, yung victim, imagine, sasabihin mo na isolated yung kaso. Paano ngayon, nahuli yung nanay na 56 years old? Ang pinakamasakit sa kanya, yung livelihood niya. Hindi na siya makabalik ng Hong Kong, tapos mayroong umaasa sa kanya. Ilan yung ating mga OFW na naging biktima. Tapos nasaktan na siya eh. Tapos ngayon, parang kukurutin mo pa yung sugat, sasabihin na Malacanang, isolated lang yan. Ilan lang yan sa milyon-milyon. Pero yun na nga, i-consider naman natin yung pagiging manhid, yung walang pakiramdam sa Walang puso. Okay, another issue po yung pamilya ni Grace po. Sinabi na i-give up nila yung US citizenship nila kapag nanalo na si Alam mo, Grace misquoted po. siya dyan. Yun ang Misquoted sabi. siya dyan. Yung exact quote niya is that, hindi niya sinabi, I think I have to get the whole quote. Hindi niya sinabi na siya gi-give up pagka, hindi yan ang quote niya. Yung asawa niya. Saka mag-give up si I-give up Lamazares yung- after. No, that's not the quote. You have to get the whole What quote. did the Ang husband pagka say? nabasa, yung quote niya is that, I think he's giving up now, but the process is
long. The process is Sabi lang niya, ang sabi niya is that, rest assured that, parang something like, if I win, there will be no American boy in Malacanang. Yun ang sabi niya. Hindi niya sinabi na pag manalo ako, give up ng asa. Wala yan, so sa you can't just renounce? Hindi pwedeng give up muna ngayon? How long is the process? Pero ano mo, It's not marami. Hindi niya sinabi. Hindi yan unilateral act. Because there's certain procedures in the U.S. government and with the Philippine government as well. No? But the fact Pero is, hindi niya sinabi na mag-give up yung husband niya pag nanalo siya. That's not the code. Pero this You have to reminds get me the whole of code, two the correct members code. of the British Parliament who also happen to be U.S. citizens. They gave up their U.S. citizenships. Dalawang MPs ito, member of Parliament sa Britain. They gave up their U.S. citizenships. You know why? Ang laki raw ng buwis eh. Pati yung kinikita nila sa Britain bilang MP, binibwis yan ng Amerika. Sa inyo na yung citizenship ko. Ayoko na yan. Paano yun? Kunyari, start na niya yung process ngayon. Aabot ba yan until election day bago madesisyonan? Are you talking about the first the family? husband of Grace Poe, for example, he says, okay, I will renounce my U.S. citizenship now. Ano yun? Alam mo, dapat tignan natin yung the reason why we have requirements of natural born tsaka citizenship. No? It dates back sa pagbabasa ko nung time ni Washington kung bakit in-insert yan sa U.S. Constitution on the requirements for being elected as a U.S. president. Some jurists advised him, and that person later became Justice of their highest Supreme Court, no? Na you have to be a natural-born American because the President of the United States is concurrently the head of, the Chief of Staff, no? Head of the Army. And therefore, you cannot have a president who is loyal to a foreign country. Kanya in-insert yung natural-born citizen. Dito tayo sa Pilipinas, hindi lang nating kinopya yon. We have the very same provisions, but in-extend pa natin sa vice president, sa other elected positions, sa senators, etc., etc., etc. So, the main gist of that requirement is very significant. You need a president and maybe a president's family whose loyalty to his or her country is unquestioned. Hindi, wag natin pag-awayin yung foundling ba, naturalized or natural born. Tignan natin ng who really has loyalty to the country. And hindi ba? And if one expresses one's desire to run and has a platform of serving the country, bigyan natin ng benefit of the doubt. Besides, palagay ko, dapat tignan natin yung proseso. It is always presumed in law that you are presumed to be a citizen of the country if you say so. Those who want to question it should prove. Otherwise, ganyan naman ang batas eh. Whoever questions has the burden of proof. Ang nangyari dito, dahil sa media publicity, they are now asking Grace Poe to prove that she's a citizen when it should be the reverse. Those who question, should show proof otherwise. Yung DNA matching niya na ginagawa is only for her personal satisfaction. Yeah, tama. She wants a personal closure to her search for her real parents. But that's her issue. Pero yung issue ng citizenship niya, it's totally different. Ano? May narinig nga ako napaganda ng legal point ni isang neutral lawyer siya. No? Sabi niya, malakas yung kasong nilahad against Grace Poe. Napakalakas din naman nung kanyang depensa. And these are two diametrically opposed laws and jurisprudence. So, kung ganyan at wala pang desisyon sa dalawang magkasalungat na batas tsaka ano to. Ngayon, dahil magkasalungat yan, at didesisyonan yan, ang pagdesisyonin na natin taong bayan.
maganda yung punto na. Sa halalan I na lang agree. natin i-alamin yan kung In fact, that is the ano siya o hindi, tama kung si nararapat. Attorney Julius. Jarius. Jarius. Hindi ako Your bumado. Honor. Tama si Your Honor. Manila. Because the recent, if you look at the long line of precedents ng decisions ng Supreme Court, even in contested political issues like this, pag bumoto na yung tao at nanalo na yung kandidato, and the people have expressed their will, ang sasabihin ng Supreme Court, let the people have decided this is no longer a justiciable issue. Yeah. This is already a political issue. And let the sovereign will of the people prevail. So, magiging mutang academic yan kung nanalo ang Grace po. Because if the people elect her by a vast majority, and that seems to be the trend, then the Supreme Court will even shy away from saying mali ang taong bayan, questioning her. So, let all of them pass the litmus test, sabi nga nila. Let ito them naman, pass the test of being subjected to the vote, to the ballot, which is really the final say, the final arbiter. Last question naman bago tayo mag-commercial break, ano? Paano naman kung si Miriam ang nanalo at merong question about yung health niya na? Kandidato ni Mon yun. Quiet ka dyan. Professor. Quiet si Mon doon. Siguro yun ang kandidato Hindi. mo. Kaprobinsya ko lang. Pero, in case kasi ni Miriam, walang observable campaign capability. In fact, nagulat ako at may decision siyang tumakbo. Ano? Dahil yung sakit niya ay hindi pa proven na may cure talaga. Ito yung case na she is the one to prove yung sarili niya. Nag-refuse. Although, I think she has the right. Ano bang pag-question mo? Pero ang usapin tingin ko, even if she wins and she finished the term, doon naging relevant yung question, halimbawa, sino ba yung vice president? Mas yun pa. Rather than yung usaping ano gagawin niya kapag nanalo siya. Pero, I don't even think she can campaign. She can hardly walk. Kahit nung nag-file siya, may mga alalay pa siya. I mean, So why is she running? Why do you think she's running? If she Maybe can for hardly walk? several hundred million reasons. Okay. Sa ating pong pagbabalik, paano ba kinikilati sa mga botante ang mga kandidato? Natuto na ba talaga tayo sa mga mali nating desisyon noong nakaraang eleksyon? Sa pagbabalik po ng Quattrobersial. Ang gusto ko sa presidente is yung mapagtatagumpayan niya yung prinsipyo niya at saka may magandang hangarin para sa bansa. Ang katangian ng susunod na presidente na gusto ko ay isang responsable, matapat, at may mabuting hangarin. Nagbabalik po ang Quattrobersial. Kapag pinapili ang mga Pinoy, ano kaya ang uunahin nila sa pagpili sa ihahalal? May kakayahang bang makapagbigay ng pansamantalang tulong o may long-term plan sa mga problema ng bayan? Yan ang huling issue nating pag-uusapan ngayong gabi. So, ano po yung mga natutunan natin, dito sa mga nakaraang eleksyon at saka dun sa mga issue ngayon, na yung mga unfolding issues ngayon, sa palagay nyo na dapat isa-isip ng isang botante kapag siya ay boboto na? well, simulan ko sa... Meron kami formal study ng voter behavior, 2003 at saka 1995. Ang kaiba ng dalawang study, 1995, number one determinant was popularity. Sheer popularity. 2003, nagbago. The number one na determinant, yung perception sa'yo ng botante, kung madali ka bang lapitan, madali kang magbigay ng tulong mo, nakakatulong ka ba? At ang context niyan, sarili, pamilya, clan. Hindi community, hindi nation. Ako tingin ko, hindi masyadong nagbago na yung ganong pananaw. Ang nabago na lang dyan yung desire for reform o desire sa pagbabago ay mas malakas ngayon kaysa noong 2003. Ang dahilan dyan, yung palagi nang napako yung mga pangako. Pero ganun pa rin yung hinahanap ng mga botante.
Pero ako tingin ko, medyo dumating na malapit-lapit sa dulo na may kapit patalim ng elemento minsan. Hindi na baling korap. Basta, nagagawa niya. Yung magagawa niya sa kanyang bayan. Meron naman nagsasabi, hindi. Yung talagang malapit sa ang puso nila sa bayan, yan dapat. Meron magsabing, ituloy natin ang tuwid na daan. Ano man yun. At may nagsasabi na hindi, kailangan lang dyan kamay na bakal, political will. Ako tingin ko, ang truth doon ngayon ay nandoon sa usapin na, at ito, in a sense, nag-mature ang mga tao. Magugulan na. Titingnan nila kung may makukuha sila sa iyo, wala. Unfortunately, that includes vote buying. Isang malaking factor dito yung boto ng kabataan. Kasi yung edad 18 hanggang 30, 18 to 30 years old, almost 40% of the electorate yan. So, malaking voting block sila. So, kailangan yung mga kandidato for President, Vice President, and Senator, lahat ng mga national candidates, kailangan maintindihan nila yung ano ang pulo ng kabataan ngayon para maano nila makuha nila yung boto. Ang tinitignan ng ating mga botante ngayon, yung malasakit, tapang, at talino. Tapos ngayon, mababago na ang postura ng ating pangangampanya. Dahil ang laki ng impluensya ng Facebook at saka Twitter. Dahil dito, nagsasagutan. Hindi siya naka-steady lang kung hindi nagpapaliwanagan kung bakit mo iboboto ang isang kandidato. Maging malaki ang magiging partisipasyon nito. At siguro dito, okay, kung may pera ka, palagay ko magagamit mo yan dun sa advertisement, pero yung mamimili ka ng boto ngayon, may sasagot kasi sa iyo. So, I hope na yung magiging bagong presidente, tigilan na natin yung mga daan. Siguro mas maganda kung patag na daan. And then, yes. Kasi tayo kasi yung dahil sa experience natin sa past administrations like kay ERA at kay DNA, ang nangyari sa atin is di na bali, hindi magaling, basta basta hindi lang corrupt, di ba, ganun ang natin. So ngayon, na-realize natin na hindi pala sapat na hindi corrupt, kailangan din magaling, kailangan din competent, di ba? Sana naman this election makahanap din tayo ng leader na aside sa competent, yung yung hindi corrupt. At saka yun nga, mayroong study yung Ion survey na yung gusto ng mga tao is a leader who feels and has a heart for them. Tsaka sabi nila, hindi nila nakikita yan sa present leadership. Sana naman, sa sunod na election, makita natin yung leader na yan. Competent, di ba, hindi corrupt, at saka, may puso. Okay, Attorney Kapunan. Parang campaign lines ko yan. And then, the reason I'm running really is, throughout my 38 years of private practice, we have said, me as a practicing lawyer and my law firm, that we deliver quality legal services with competence, courage, and integrity. And that's what I stand for in terms of running for senatorial position. We should offer to our citizens leadership that has competence, courage, and integrity. Translated into the party I belong to, ang tawag doon, galing at tapang. Sana, I agree with everybody here na although we have traditional voters still, we have traditional candidates still, our electorate is no longer traditional. Hindi na traditional yung electorate natin. Yung na-survey ninyo noong 2003, matanda na yung mga yon, yung mga bata noon, ngayon sila ang magwi-weigh in. Naging malamang po ang ating diskusyon ngayong gabi, kaya naman nais nating pasalamatan ang ating mga naging panauhin at ang mga kababayan natin na nagpahayag din ng kanilang mga pananaw sa social media. Ang SCBC Enterprises para sa ating furnitures, Glorious Blends Coffee at Maynilad. Maraming salamat po. Tuwing eleksyon, laging pinaaalala sa mga botante, huwag tignan ng personalidad ng mga kandidato, kundi ang kanilang paninindigan sa mga mahalagang issue sa ating lipunan. Ngayong nalalapit na ang panahon ng kampanya, siguradong may ilang magpapasikat o di kaya'y pa lang.
Pero ang pagpili ng tamang kandidato na ating iluluklok sa pwesto at ang kanilang mga magagawa para sa bayan, ang kampanya ngayon ng bawat isang Pilipino. Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluy Jimenez at ito ang Controversial.